balita. Karong buntag, ang akong isgutan, mag-isgot ko may tungkol sa Holistic Community Development Ministry as a good strategy and platform to help enrich the poorest among the poor groups of people in the community for Christ. Ang akong na-discoveryhan, hindi tayo pwede na po. Gaya ko kumusakan. I grew up in a church, ang akong inahan, one of the pioneer evangelists din sa Bagubo Association. By the way, I'm a proud Bagubo Tagabawa, 100%. Salamat sa Ginoo. Then, I grew up in a church, then nahimong youth leaders, nahimong po itong campus ministry leaders of USN Kabakan. And like us, we are so immersed sa mga tawag na evangelism tool. And I was mentored by my mother to go to the rural villages. No? Nakauhan ko sa akong ginahan. Kaya way back 1990s, 80s, na akong i-testimonyo kanina. Karaghan kahit mga amigo pa sa bukiran. So, ginagamit ko sa akong ginahan. Kauban niya para security niya, kaya na ay bata sa kauban. So it was my mother who mentored me on how to teach Sunday school, how to share story, Bible story, and siya po ang gigamit sa Ginoo nga doon ako yung relasyon sa ito ang buhay ng Ginoo. I hate to become a pastor, honestly. Munang grasya na sa Ginoo nga na ako din. I hate it because I grew up in a family na neglected ang family, neglected mingguha sa ako ang igsuon because of ministry. Merkulis pala, Biyernes, ang akong inahan, biyahe na madulong sa kabukiran. Muli lang sila, Domingo sa hapon. Then, wala may pagkakong sa balay, ay, ang naita ko ako ang naging magulang, kaya akong inahan, akong magulang, na problema sa iyahang psychology, no? Nahulog ko, namangon na ako siya, kaya nadawat siya tambal. Kaya pagbuntis niya, ang akong inahan, medyo nagkasakit. Supposed to be, i-rescue ang akong inahan, i-compromise ang akong magulang, sumod sa tambal, dunay dili maayo nga tapos ako magulang. So I grew up with bitterness in the home because of too much devotion of my parents. Ingon akong mama nga pagpastor, gusto niya nga maadto kog seminary, isibat ko, madulong ko USN. Kung siya okay lang, USN, magmaestro, kaya gusto niya nga magpastor ihapon pagkauman. Pero isipat gihapon ko, instead na mag-maestro, nag-agriculturist ko. Pero ang usa ka butang na wala kawala sa kasing-kasing is I have Jesus Christ within me. And I love Him so much. And if you talk about loving Him, it's not just by word, it's also by action. I'm so blessed na ako sa MDRLC for almost 10 years. 10 years before, nag-resign ko, nato ko Thailand for Asian Reliable Development Foundation, doing the same thing, reaching the average people group in Asia. We resigned ko because of children's education, kaya hindi kaya sa akong pamilya ang pag-eskwela sa akong anak sa international school. Because of my children's education, napupos may kulik. So, samtang na ako din for 6 months, I was invited by MDRLC to become a leader sa center. I said, no, yan ako din ka rin. MDRLC is not fun place to be. Dili na ayaw nagpit para sa kuha. Eh nga naman, MDRLC now is Filipino run. No? Kita na ang mag-raise ato ang funds to support the center. Pero pinisura. No, nito tutapos sa una, ikura ka mo gasto, pero karon ikaw ay makita pundo, no way. So, I said, no, mangita, magkapo ko kain tao. It takes 6 months for them to wait. Kung magkamoy makitaan, lawatan ninyo kay dinig ko, but I will pray. Samtang nagkampo ko, naminaw, God was talking to me. I've been to Vietnam, helping the ministry in North Vietnam. I've been to Northern Thailand, helping setting up Asian Reliable Development Foundation. I've been to Myanmar setting the My Rescue Project, reaching the average people group, border of Thailand and of Myanmar and China.
I went to Laos helping the organization there. Kunya, yung lingkong MPR si Rico Gingan, direktos ng Mutaba, then I said, no. Murag naunaw ko sa Ginoo. I said, yes Lord, I will try. Kaya niingon magkakasulayin ninyo ako. So, ang tunron, sulay pa rin, no? From 2018 up to present, ikrasihan sa Ginoo na ako sa NBRLC. No? So, I've been to the field, ato ko sa areas, community. Ako kabalo kung sa akong himuon. Honestly, inagit ko mamaka. Kaya I'm not an expert evangelist. I'm not good church planter. I am an agriculturist. Agriculturist ko. And I learned about community development. And I realized, in the context of church planting and discipleship, you cannot go away sa word community. Bisag asa ka, you will always encounter the word community. Siguro, bisag galing ka sa imong panimalay, small basic unit of the society, gamay na komunidad ang imong panimalay. Samot na naman ka sa imong iglesia, komunidad kahapon ang iglesia. So kung maadto ka dito sa gawas atong iglesia, still bigger picture of community. And we are a community of believers sa Mindanao Visayas Convention of Southern Baptist Churches. So dili ay ka makagawa sa word community. So wala community development, nakita na kung kanindot siya nga platform, no? So karon munta na ay bilang ng mga butang nga ipanulihok ko. Okay, ay mga objectives nga akong ipakita sa inyo ang karong manulihok, ambot, kaya kung taba ka rin. Kaya murag yung sasak ko, dara? Okay. Okay ba? O, kita ka ninyo. Mas may man natin direction, karong una, portion, akong i-share sa inyo unsay biblical basis of helping those in need in the context of community development. Balik sa tindahan. Ikaduha, kinahanglan masabtan sa mga evangelists ang principles of helping or helping without hurting. Kana bang mutabang ka na buhurt ginoon, bugubat, budaot ginoon. Ikatulo, objective, matutunan na nato, ginagmay sa buguglan ang application for use of framework for community development process and tools. Sato pa, diha sa community development na itawag na process o naa sa tools, naa sa instrumento nga gamiton. So sato pa, kung imong tanaw for taas-taas nga lecture, pero ato lang ning ipakita sa inyo ang whole picture sa gitawag na community development principles na atong imoon, atong i-share karubutan, aron imong pamalandungan kung kini nga magpamahagi pa, ang ayan ba sa imong association, sa imong local church, or sa imong region. Huwag ipasabot, dili matapos dili. Kung imong nakita kini ang ayan sa imong area, muadto ta sa imong area o ipadayon na to ang training and workshop dito sa imong area kay 2 hours is not enough. So ako lang ipakita sa inyo ang pinatibukang hulagway niini nga workshop hangtod nga maabot na sa gitawag nga average people group. No? Then linking from community development to touching lives and sharing gospel and making Christ known. By the way, i-share na ko din sa inyo kay para sa Pilipinas, kung maragili ay lisod ang batong komunidad. Kaya nga naman, we have common grounds. No, bisag asa ka maanhi sa Pilipinas, wingon ka, wag pamasan niya sa pulong sa Ginoo, pero medyo sayo gamay kaya ay common ground. Kaya halos yun sa mga tinuhuan na atay tawag ng common understanding about God. Natay common understanding about God. Spirit. No? Kana ka mga common understanding. Pero kung maadto ka sa lahing nga community o lahing nga mga tinuhuan, for example, kung maadto ka sa Buddhist country or Buddhist community, pag muingon ka, you must believe in God
Yes, I believe in God. Pero kinahanglan kasabtan nimo kung unsa ang iyang context sa God. Kaya basic ingon siya nga, I become believer in God, pero ang iyang context is si Buddha. Nagpaninggot pasabot. So, abi mo mong sige, okay, idawat siya sa imong mensahe, pero ang iyang perspective is Buddha. Muna yung nakalisod sa Pilipinas, kung pingon na God, the Creator God, ang ating common understanding ana, no? So, muna, ang community development principle, very applicable, dili lang sa Pilipinas, kundi sa laing nation po. Then, I will share some examples kung yun sa pag-apply din ng mga principles, and later on, I will give time for question and answer, no? Para yung ana lang. So ganito biblical foundation. Pamilyar kahit aning verse, tinanapot na siya basahon, pero we will go to the story. Din sa story, makita nato na sa kinabuhi ni Bartimaeus, buta siya, tapos kauban ni Jesus Christ ang iyang mga tinunan. Then, naayos sa kabuta, naginganlan ko Bartimaeus. O, nangayon siya tabang kang Jesus Christ, kung ang iyang pagtawag kang Jesus Christ is Son of David. Wa siya mag-ingon o Jesus Christ, Son of David, have mercy on me. Ako na ng shortcut para balungan ang ating story. Kung ako ka nag-ingon, o si Jesus Christ nag-ingon, what do you want me to do for you? Kung ako ka nag-ingon, I might receive wala ang iyang resulti. Gusto ko nga makakita o giayon siya ni Jesus Christ o kamuta isunod ka niya. I will just get the point, no? Sa atong pag-atos sa komunidad, ang una yung respond, kasagaran, atong experience kung bisan pa sa story, ang kasagaran yung respond, mudawat sa gitawag ng ayong balita, kung ato na ito sa community, katong mga desperate people. Sama sa utak. No? So, sa community development, para ako yung ato sa komunidad, usa ko ka-evangelist, I go to the community and build relationship to the community, but I need to be sensitive who are those desperate people. Kinsa man tong mga tao na desperado kayo na nagkitahanglan sa tatang sa Ginoo. Ini, kung atong tao, kung siya magkitahanglan sa may balita, ang iyang gusto ini nga makakita. Pag ingon niya, Son of David, have mercy on me. Wala po tayo sa ingon niya, nawata si Kristo Jesus, isip imo Ginoo, personal na manuluwas. Iya pagkanin yung pagkanan kung sa may imo gusto, ako imo ko siya. Meaning to say, we as evangelists, we as kingdom development worker, what ay tawag na as evangelist, KCD, kingdom development worker, mamina ta kung unsa ang pagpamuhat sa Ginoo sa kakunan. Dili tong paguna-una ta tama tong ingon kaniya sa ato ang lecturer. Dili tong paguna-una ta sa atong strategy kung dili mamina ta kung unsa o asa namuhat ang Ginoo sa komunidad. So dili kapita ang buta mo ay nagkinahanglan. Kita niyo yung story. Naghan kayo ang crowd, na disciples, na evidence crowd, posibleng na yung mga dato, na yung mga sadusyo, na yung mga parisyo, but only one person called the name of Jesus Christ. Nagpa niyo? Ug ang tingong atong buta, maurag yun, nakapatandong sa kasing-kasing ni Jesus Christ, nga may hunong siya, o tingingon, tawag siya. Kung hingon ang mga tao, pagripan, tindog kay gitawag ka. So, meaning to say, naanagihan ng daan ang Ginoo sa mga komunidad kung asa sa gudala sa Ginoo kay nga naman sa wala pa tang maabot dito ang Diyos ana-ana ang atong katungdanan kundi ang pagpaniid kung asa namuha ang Ginoo sa komunidad. Mao gid ang pinaka-importanting prinsipyo. Subot pasabot giuna ni Jesus Christ pag met ang physical need of a person. No? Giuna niya ba pagpatago ang pananaw sa katao kay maumay gisulti atong buta. Kaya katong buta, pwede ba ito at pwede lang taga-akwarta? Son of David, have mercy on me. Yes, there is food. Son of David, have mercy on me. Yes, you need housing. Son of David, have mercy on me. You need these things. No. We need blessing. Unsa man ang ikinahanglan sa buta.
unsa may kinahanglan sa community, unsa may kinahanglan sa imong church, unsa may kahimtang sa imong local church karon. We as evangelists, we as pastor, nakabatay hanggang sa pagpaminaw sa real problem of our community or the community that we are reaching. Para to, kaya usahay, napunta na daw, kaya naaman tayo, naghan kayo natunagot, no? Kasi klase natunan nato, gikan sa seminary, sa mga 3 days, suruban pa, usahay na unay makapagtabon sa atong galunggan, sa atong mga mata, nga dili na ito maminaw kung usa ang kahimtang sa komunidad. Dili man daw tayo nga naanak, kaya nga naman gihatag lang sa Ginoo sa atua, anong gawin sa tamang panahon. Not your time, but God's timing. Mali mga bantayanan, kahit importante ang atong natunan, kay gamiton sa Ginoo sa tamang panahon ang kasagarang stage nato, kay we do it in a wrong timing. Kaya nga naman, ato amang timing. Na wala na magkonsulta. So, ang nakanayan mo, nakakita ang butak sa inunan niya nakita. Si Jesus Christ. Bisan wala giwali ni Jesus Christ ang maayong balita, pero ang una niyang nakitaan, mao si Jesus Christ nga unod sa maayong balita. Nagwa na to? So, kanapon nga senaryo. Ang ikaduhang senaryo is gini next. Butagi hapon. Butagi kang sa pagkabata. No? Niya samtang nagbiyahe, nagkataw sila sa Jesus Christ. Kauban ni Jesus Christ ang mga disipulo. Ang itungganan sa mga disipulo is to listen, to obey. Karena sama itong gingon kaniya ba? We need to have intimacy with God. Kung saan mo pasabot ka na, watch and listen what the Lord is doing. Karena maminaw ka, kung tanawa kung saan buhat sa Ginoo. Dili na mawala ang Ginoo. Pero kung sa may kinaiya sa mga disipulo, makabatikod mo, kung sa ingon niya, who commended sin, this man or his parents? Nakuha ninyo ang spirit sa mga disipulo niya. Instead nga maminaw, mamalandong, kung saan pagmamuha ni Jesus Christ, kinsa may nakasala, ang iyang mapa o kining butang. Usahay, mauna ni ang kahimtang sa atong spirito. We are so much critical based on the things nga atong nakatunan, and we forget to become sensitive kung saan pagpamulat ni Kristo. Kung saan isulti ni Jesus Christ, diliin nyo katungtanan ang pagkahibalo kung kinsay nakasala. Importante nga ang trabaho ng himayang sa Diyos makita ni ining tawhanan. Meaning to say, naanala ay plano ang Ginoo ngano mahimong itong butak, itong tawhanan. Di ay kay gusto sa Diyos kang himayang sa Ginoo makita ni atong napitan so kitabangan ni Jesus Christ. Kung sa'y gigamit ni Jesus Christ. Simple kayo. Nang luhak siya dito sa yuta o iyang iuupon. Kung mga pwede pahit sa mata sa butang. Bunyatiin na niya, ato ka dito sa silong. No? Paghugas dito. Siya kung Jesus Christ pa kayo. Gumanya pahiri, hindi siya ato dito. Paghugas dito. Kaya nga naman, that is the culture and practices of those people in that area. Mga ilang kultura ba? Gamato dito, araw ayos. Pero huwag na, ang Ginoo nag-ministeryo sa iya. No? Magpasabot, nabati na laman sa butang, nagtabangan sa Ginoo, nabati niya na ang nag-aayong na niya, hindi itong swimming pool ito. No, kundi ang gahong sa Ginoo, o sa neta po, ang butang nakakita. So, simple kayo ang gamit ng Jesus Christ. Daghan kayo ang mga tao kanilang ganahan gamit ng community development approaches sa pag-ato sa community. Kaya una, may karta pastor. Wala may resources. Mamala ka kasagaran ng resources. No? Pero kung atong tanaw ang example, God, Jesus Christ, uses simple instrument.
simple materials, yung taan, hihimo niyang lapot, iyang ipahit sa mata, sa buta. Kung sa may mensahe na, God is good. God is great. Amen. God is great. And God is good. Meaning to say, kung misaling ka sa Ginoo, ang Diyos magprovide sa tanan ng atong ikinahanglan, kung ang atong kasing-kasing, kung ang atong persona, nakatutong kaniya, nga ang atong goal is to help people to be munuol sa presensya sa Ginoo. No? Simple kayo ang material. Ang Ginoo man siya, pastor, ayaw i-underestimate ang imong pagturo. Kung doon na kayo pagtuko sa Maslisos Mustasa, God can use that way para gamitin na niya para matabangan ang community. Then, at the same time, tapusan. No? Kini nga biblical basis, napagagano na siya. Katong si Peter and John, no? Yato sila sa tempo. Kana, murag pati kayo, kay mo niya itong pigurito. No? Pag nakailang kinahanglan ng tamang buwan nila yun, silver and gold na kailangan. Wala ko'y gulawan, wala ko'y gumarna. Pero na ko'y Kristo Jesus na makatabang makaluwas sa iyo. Yes. Naapoy kahimtang kasama na. Kung ato sa community, naapoy community nga ready na nga mudawat sa maayong manita, akala sayawan ay lang sa pulong sa Ginoo. Pero kung ang community hindi pa ready, makakita ang Biblia, ayaw sa kaprehi ng Biblia. Kuyong-kuyungi sa kasya nito, kung ipakita kung unsa ang bukma ni Kristo Jesus, dahil sa ilang komunidad, kunya, makita nila kunya, kung hinsa ka at umangan ni Kristo Jesus, hinay-hinay ang pulong sa Ginoo, mugawas sa imong pagkakabing o mupahugot sa mensahe sa imong ipahimong. Lalo-lalo kaya ako si Buwan ng ipagkabing. Kung atong tanaw ang kasing-kasing ni Jesus Christ, lagi siya tinawag kung passion of Jesus Christ to meet the need of the needy. No, but pasabot, not the wants of the needy, but the need of the needy. Batayan natin lang ang term. Gusto sa Ginoo ipatago, dili itong wants, dili itong gusto, kung dili unsa yun ang ikinahanglan sa komunidad. Ikatulo, the compassion of Jesus Christ to listen to the oppressed people. Maminaw. No? Kung sa'y panginahanglan nun, yun sa tao. Kung sa'y yun ang heart issues sa katao. No? Nagamit ang mga ministry ipahimo, i-identify nato ang ministry activities based on our church program without consulting the community. No? Patakabalo nga di na nila gikinahanglan. Bispersa ta og sitling, di pa na nila gusto ang sitling, nakadaot naman sila sa ilang mga. I'm speaking based on our experience sa Mindanao Baptist Life Center. Nag-dispersa pa o kanding, di pa na mao ang ilang kinahanglan, awang madugay ang kanding na namatay. It is because dili na nila ni, pero mao ang program. Baliktad. Then, the difference between true and felt needs of a person or a community. So, kinahanglan magpatingkod po tayo. Mga gamitin na ito ka entry points. Then, ang last is, not everyone's needs were always met. Dili nato papatago ang tanang panginahanglan sa tao. So, kanang na mensahe nagapahinungdon sa tuwa nga we need to be connected to God's purpose, which is to glorify Himself to all. Wala din na. Why did we mission? To glorify Himself to all people. And what's Jesus' chief purpose? Ano sa may purpose ni Jesus Christ? Wala lain sa kuyog sa paghanis kalibutan. Not to glorify Himself, but to glorify God the Father. Our chief purpose is to glorify God. By bearing much fruit, mamunga daghan, making more disciples. Ang gusto na kaniya ni Pastor, no? Steve, yun ang purugay niya. Letting your light shine. Ano na? When you function according to the great commandments, naturally, mudahan ka. No, according to the great commandments, kung yun sa nimo na pagkinawin ng ministry of reconciliation. Meaning to say, lalo na po ang mga makasasala dahil sa presensya sa Ginoo. Did Jesus know what He was doing? Katong namutala siya kung sa may akong
sabi akong katapang sa iyo. Kung sa may hindi kinanglan, Jesus mo at Diyos mo. May struggle no? Sa atong trabaho sa Kingdom Community Development, ako ba, kung sila pastor, diri rin kami dapit, okay ba na? Hindi ka mo yun na, wala ang mayang balita. Ningon po na kubang ng mga NGOs, ministry focus, adin ko rami. Tuluan na naman sa trade gardening, health programs. Hindi lang naman isang yung mayang balita kay matlog me. Dito rami lapitan. So tungod anak, ang chairman sa Asia, ang Asia Director sa Send Relief International, nagkandak siya ng research sa Matthew, Mark, Luke, and John. Itatang niya ang kininga senaryo. No? Asa ba kita? Hindi lang ba meeting needs only or sharing the truth only or i-combine na ito ang duha? No? Nagkandak siya research part sa iya doktoral. So, sa doktoral siya, according to the research, a need met without 82% 5 times lang. No? Kaya nag-ayon si Jesus Christ ba, o masakiton, pero wala, iwalik ang may balita 5 times lang. Sa research, nagsulti po, na truth presented without a need. Amen. Thank you, Pastor. Kaya nag-iwalik ang may balita, pero wala tanda ang panginahanglan nun, physical sa mga tao. 58 times. That according to the research, a combination of truth shared and methods 99 times. So, napamatunan nga okay man, yung magsaya o sa balita ilang tabang sa ilang panginahanglan. Okay na po na magtabang lang sa panginahanglan, hindi dito mo sabi ako may balita. Pero mas nindot yun. Kung masaya at may balita, o tabangan po sila sa ilang physical needs. Wala ditawag na holistic. Tanaw na po ang tao mga hinig lang siya kalang. Naapot siya ilawas. Kaya nagtindog po rin rin po kalang. Yun ko ninyo makita. Kaya may lawas. Tingala mong naitingog, asang lawas ng tawanan. Alam ka na, bro. Oh. Kaya tatawag ko ninyo as a person na ay lawas. Kaya dili kumplito kung may lawas. Unya na lang na kung mamamatay tao dito na ito sa langit. Kaya di naman po daw tamang lakaw. Maglupad-lupad naman lang na. Only common challenges na ito ba? Nga kasagaran nakafocus lang sa spiritual dimension of a person. And if we neglect the physical condition of a person, and yet we are always preaching about richness, about abundant life. Pero makita natin ang uban ng mga members of church suffering about poverty, illnesses. Kung sa may hihipot natin isip na ahente sa Ginoo. So, it's always good to do the combination of meeting the need of a person and also din kung pwede nga magsayaw lang tas may balita o magtabang lang ta sa ilahan physical kunya yung isa niya o may balita kay basig mabuti si Jesus Christ mabilin na sila no? So I agree mission is urgent kinahanglan karon dayon kuhap ang mission dili pwedeng ugmak kaya daghan ang mga tao nangamatay wala kaduwag sa puno sa Ginoo. No? Kinahanglan ba sa yaman? So kinahanglan ang tuong sila. Yun na mga baba. Usahay, di punta kasulod. Kaya akngan man, puntahan sa yawa. Ang yawa, matang sa puntahan. O nang kasagaran gusto mo, dili kasulod. Usahan po, ang yawa, naapos puntahan sa atong simbahan, pero di tagagawas. Gusto din naman natin Pastor Kristi kaniya. Tinanarap ko lang ang hugaman, bahala na siya.
Kung naa ka sa iglesia, di ba sa inyo ang imong kaugalingon, bumatros. Nga nang dunay iglesia, nga nang dunay kinunan ni Jesus Christ. Kung ato tanaw, kung ato tanaw, ang church is the training ground of believers. Diya sa iglesia, pansayon ang mga magtotoo. Aron magkinabuhi, sama kang Kristo. Pili kay aron maluwas, kay linuwas na lahat ng nasa iglesia. Magkinabuhi, sama kang Kristo. Unya, magsunod kung unsa ang naas kasing-kasing ni Kristo. What is in the heart of Christ? The heart of Christ is the passion and vision of God the Father, which is to redeem the lost, Matthew 28, and John 3:16, pinananaman na isulting. No? Una, ang nasa pananaw sa Diyos Amahan, nga dili lang kita ang magsimba din daghan ang magsimba din po niya sa langit, dahil ang magsimba sa Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Una, pananaw sa Diyos Amahan. How did Jesus Christ execute that vision? He sent His only Son. Ipadala niya ang iyang bugtong anak, tinungdan niya na karon. And why God called you to be healed and become disciple of Jesus Christ? Because God has commanded us and you to continue the task, to go and make disciples. Para sa mga dapit na dili kaya magtuon, we need to understand this perspective. Kaya usahay sa dito magkadusmo-dusmo sa tuwang pag-ministry. Addressing the human needs of a person. Dining acute o chronic, ako na lang yung summarize. Dining acute ka na dapat tabangan na ito, hinanay. Diha tayo, for example, kanang naanay, himalasyon, ayaw na yung exceeded process. E basi, primero pala na step, patay na ang iyong pasyente. Ang kanya magpasabot ako. Kung doon ay malayo na sunugan, ayaw na exceeded process. Go and minister. Kung doon ay naggira, na kinahanglan ng tamang, kaya na wala na sila pagkaon, paano mo pasabot ako? We need to go and help give them food, water, and gira man. And, para sa mga, pero kung chronic, dito nag-ibro na, Pastor, manayo may support, pero may budalo. Manayo may support, Pastor, naglima kayo na yung ita. Nakanya ito po sa bata ko. Kaya bang, pobre sila, tungkol lang sa kitawag na cultural practices nga mamoy nakapobre sa ila. Napobre sila tungkol sa ilang batasan nga mamoy nakapobre sa ila. Napobre sila tungkol kay kulang edukasyon, hinungdan na napobre sila. Ayaw lang taga-edukasyon. Kaya pagsunod tanaw niya siguro, tinapa ang iyang pagtanaw siguro. Kaya tagaan mo na yung tinapa. Nakalang kong masabot. Kanya pag-awat niyo, pero ikaw, wow, magdala, Pastor. Ikaw na hinanutaman. Kaya nga naman, kasagaran sa mga tao nga who is able to help themselves, pero atong pinatabangan, we build dependency. Ato na lang hinuong, hindi mo na silang makulba. Kaya naman dahil nilang tabangan ng ilang kaugalingon, ganun di man nila tabangan ng ilang kaugalingon. Mas kung kinahanglan lang yung tabang. Pagkano, kung sa klaseng tabang ilang yung kinahanglan. What will you read? Kung sa may ako gusto nyo. So, meaning to say, ako kayo contributing factor sa pag-ministry. Ako magdugay niya. Panahon nga doon ay really, pang-acute, really work ang tawag na. No? Kanang na-disaster, linog, batay mo na linog, disaster response din ta. Indication o ba na. Pero di ka sa relief, kinahanglan i-transition yun na siya sa rehabilitation. Pag ma-rehabilitate na siya, ayan na sige relief. Kinahanglan, tabangan na rin mo siya, nga siya, mangita o isda, hindi kasi kitagaan yung isda. Kaya na-rehabilitate naman siya. No? Kung naulian na siya sa iyang kahintang, tabangan na nato, sa paagi na siya, doon ay pagkaon na siya ang panimalay. Dito itong katagan na po siya ng pagkaon. Ang itaan paagi niya siya makabalo sa ako. So, kana ang proseso, no?
So, taas kayo ang mga pinaglalaro diya. Di ko magugay, it's just a highlight. Pero again, kung gusto mo alam, training na ito kung I'm willing to go and help association and churches. No? So, okay. Now, right approach for the right target. Importante kayo nito. Kung ano sa ka-iglesia, matos o sa kadapit, susiyaw sa nato, hindi mga katawanan, kubrin yung kaya o kaya. Basi ka kaya kahintang, basi wala magkinahanglan ng mga economic, no, need o financial needs. Basi ka kaya kinahanglan more on comfort, through mahiling. No? Basi ka nagpagtawa, pero ang pamilya, iba. Kaya nagbulang, ang banag asawa. Pili, kwartang yung kinahanglan, pumili ministry. O basi na ay mapatay ka siya balay, naasig patahan siya, naasig pagkaon. Pero basi na kinahanglan siya o through mahiling. Kaya mga example lang siya. No? Tanaw na ito kung sa ka-level ang panginahanglan ng sa tao. Kung medyo develop ang tao, medyo community development process na natin imuon, pero kung medyo public yung kayo, relate, hatag ka. Pero kung doon ay mahimo ang sa katao o sa komunidad, imuon yun niya ang pagbansay sa iya ang komunidad. Then, community. Tapos siguro natin, a group of people living in the same place or having particular character in common. Sa ito pa, group sila na nagtapok na naa sila ay common understanding sa kabutan, ng values, uban ba. So sa ito pa, kung doon ay 5 kapamilya na nagtapok, sityo ang tawag, that is a community. No? So, at least nabata na natin na siya. No? Group of people na nagtapok. Kunya, kung kining pamilyahan, nahanglan ng development, sakto sa natin nga term, kining development, na nagkikan sa kuha word this and developer. Abot pa sabot, and this is reversal, ang developer is to wrap up. So, ang atong tanaw na meaning is stability and process of unwrapping the potential within people or communities. Ako nag-share kalalit, design ko na ito na, kailanong gamay, no? Sa usa ka komunidad, medyo pobre, na naginahanglan o kalambuan, kinahanglan diskubrihon nato kung unsa ang naa sa iyaha na kaya makatabang sa iyaha. Nagpapin mo pa sa buwan ito. There is something within him na kaya na makatabang sa iyaha. The solution of the problem is just within him. Okay? Dinis na ng panahon niya ang solusyon sa problema, gikan sa gawas. Kasagaran, ang solusyon sa problema, naaragin sa sulod. So, kada ang itawag process, ang itawag na development. Hindi kay, maghintag community development, kung saba, magpatukot, tagbinding. Hindi sabay, resipient, ang mga magubog na gabawa, na tribo na ko, o nagkitukod ng building. Why konsulta? Kaya nakakalas mga tao. Okay, palakpakan ng mga tribo. Salamat, pastor, salamat. O niya, nadamot na ang sing ngayon. Nagtulo na ang sing. Nagwako mong kayo itawag kay Kululupan. Kinsa may tawag na turon. Muripe. Ang lulo. Paliho, tabangin may ayuhang na akong building. Inyuhang mo na, nakadamo ba? Kamu may nagtupod ani. Nagtamo na sa MBRLC. I'm speaking based on our experience. Ang MBRLC nagpupog pagperting daghanan with projects sa mga tribal villages and non-tribal villages. Tibuok Region 11 and 12 na ay mga projects. Kung dili maproseso ang komunidad na kanang project ilaha, pag doon ay problema, manawag kayong sir, nanaot ang mga genmatic pump. Paliho, ano mo dire, ayuhan ninyo. Uy, inyo naman na. Kaya naman, nindot na programa, burak sa'yo ang pagpamunta sa kamay. Nindot pa ng programa. Pero naay dapat timuon nga pamaagi ang pag-andam sa komunidad. O na dapat unang mutuman yun, sabay din siya sa process.
Okay, hindi na ko ni Dugayon. Kay taas-taas ni siya na lecture. Community development is insider working together to solve their own problems. Pasabot, kung ang komunidad na pinapangay, nag-discovery sa ilang problema, kung sila na po nagsulbat sa ilang problema, patawag na ito na ay mapinadayunon ang kalambuan sa komunidad. People working together for the common good. Ito pa nasabutan nila. Dili ito nasabutan sa donor. Dili ito nasabutan sa tagagawas, kundi nasabutan sa mga tao na sa sulod. Community development, successful by building capacity, capabilities, confidence, and community. Mauna yung tawag ng community development goals. No? Okay. Successful by building capacity, capability, confidence, and community. Nais kung may anak, ilan lang pinabutan niya, kaya sa ginagamit ng mga lecture sa mga secular. Pero ang ito gitawag ng Christ-likeness. No? Change in character and attitude according to the character of Jesus Christ. Wala na ito kaya nakikita niya, kaya nakabuild in na sa tuwang mixing. So, building capacities. Kung saan pag-build sa capacities, if you want your disciple to become capable or has the capacity to preach, kung sabihin mo, I'm talking about context of preaching. Kailangan, wonder ko sa akin siya, training. Because you are building the capacity. Kami kung masabot, basic ko kaya. So, kung nagwali na siya, nawag mag-undergo training, ayaw sabay ang mampag yung wali. Kaya waman sa mga aging training. Ganyo? Pero kung di-aging training, ang nato, kung subay ka siya sa pamahagi, kung saan pag-interpret ang Biblia, kung saan pag-intudyo ang Biblia, kung saan pag-andam, kung saan pag-himong. So, nakaagi man siya na, o siyempre, pagwali na, okay, pwede na yun eh. Okay, di-training man siya. Pero kung wala siya di-training, ayaw, so, kaya huwag na nakaagi yung training. Sayo na sa nag-disciple. Kaya dapat, i-build sa niya ang capacity to perform and capacity to do. Give mo na lang ang example sa preaching, kaya naman sa context. Pero, pareho ko na sa pagtukod o balay. Sampai nagpupunong balay at pag-abot sa orientation about proper setting of foundation, saan pag-set up sa structure, na likod, para paglino, dili ka matakluban, makadagan pa ka, magkana ba? Doon ay mga paano na siya kung ka na identify. So, equip sa siya. Capabilities, magpasabot, nahimuonin mo siya. Ayaw ko na sige lang ka, tulo how to preach, siya huwag ni mo tagay, kung ito. Aron mawalik. Niguang na lang kasi itulo, ang iyong disciple wala mawalik, wala pa nibilog ang iyahang skills on preaching. Tagaan na po siya avenue to perform kung saan ang training na po siya. The same principle sa community development. Kung nag-identify ako need sa usahan na miyembro sa iglesia, piling tagaan mo kaning na wala pa sa barn, wala pa forages. Dili sa kabalong usaon ang cultural practices kung nibulot ang kiyang usaon o kung gimitok usaon. Kinahanglan natin po sa capacity building, training, followed by skills development, capability. Then, confidence. So kung doon na siya, kahit kabalo na siya musulti, pag-ilog na natin kung ito. Gusto, akabali. Linggo na gusto. Pwede mo na, basta po ang honoraryo. Ako sa mga pasagot na, ready na siya, nasa confident. So, wala ako ang goal. So, sa community na nagkinahanglan ng tama, dili itong mag-CPO, kaulaw, dili itong sigilan mo, pero dili mo gawas sa iyahang potential. Kinahanglan, isipuriho na ito ang potential sa katao. Like what Pastor Bimo kaniya. I really like it, no? Thank you very much, Pastor, for using that. Ako, dito na ako na example. Kapag niya na evangelist. Kapag naman na ilang testimony is very good, and that testimony naapod na sa ulan. Kaya, pagmaray ano na agad sila din building the confidence. Kaya di-training sila. They need to show themselves na they can do it. Igana po, no? So, igana po na nagkahitabo kay once na kaya nilang hinuon,
Bisag wala na ka, magpadayon ang ministry. No? Wala kinailan sa usa ka ministry nga magpapinadayonon kung ikaw wala na, padayon ko ba? So kung ang ministry mabaw o mawala, kung wala ka na, kulang ka sa development process sa imong disciple. No? So, dapat, kung mawala ka na, padayon sila. Or, pwede mo mapadala, isa-nasa. Kaya ang context is, we must go. Ayaw ipadala itong kalanganin. Na walang mabansay. Kinanglan, mapadala itong ready na. Kaya pag-abot dito sa field, dito, mga karnero ang iyang makita dito. Mga lobo ang iyang makita dito. Ha? Di-training natin niya simbahan, mga karnero. Pastor, mag-abot ko si Buha na pagpadala natin dito sa mission field, sa biga na nagpupa, tagaan na nagpupos, pasimbaho na natin ito sa Diyos. Kaagi ba kuha na dito may sa templo? Ay pagluhod ko. Buddha, ako kang Jesus Christ. Diba? Kaya nga naman, I know whom I believe. Wala problema magluhod. Basta kay akong object and subject is Jesus Christ. Ang problema kung kalanganin, may mga nasa nga, mas obvious ni Muhammad. O nanigig ka, Christian, pag-ulit, Islam. Naghaning nga na. Alanganin po, magpadala tayo missionary. Pag-gig ka ang missionary, evangelist, pag-ulit, OFW. Karelate lagi mo. Mabatay punta. Yung parting nga na ba, ako lang isipin, naghamtan na ako sa Thailand, na ginampuan sa mga grupo sa mga gustuhan ng natin. Kaya ka-mission, lagi daw, mission. Later, di ko magpandabot sa ilahang. Gusto mga, ano mag-mission na? Ano sa skulahan? Pastor, ang mission field, nasa school, klaruhan lang na. You are a teacher and your people will teach the children in school. Ayaw nga lang ng people na nasod na dito galing nakabot ito. Context. If you are in a Buddhist country teaching English, you cannot teach the Bible from Monday to Friday. You can do it only on Friday or Saturday or of days. Ahal yun na, magtulong ka sa sunod sa eskwelahan, you cannot. Of course, you can do mission by showing your life as a Christian. If not, testimony. So, focus lang. Nga, isahan, magamit ang mission ba? Na, di ba o? Ito siya kung pala ng Lord, kaya yung kami ito, kung maapil kung sa sinaw ng kalayo, ay yung nagawa. Gamitin lang ang mission, pero lahit kaya ang mission. No? So, we need to be, andaman o tayo ng mga tao na kauban sa gospel, no? Na magsayaw sa tayong panita. So, kung sa man ang development, outside expert doing all the answers. Isunod, ang Kristohano naghimo business dito sa sulod. Ang mga komunidad, kung iyahang konsumo, iyahang mga tao, iyahang consumers, customer, siya ang takiyas negosyo. Karuhan na kung sa ka-development ha. Mga batayan na, it's not community development. Dapat sila ang may word. Sila dapat kung business ang iskutan, i-mentor sila na maging business-minded ang community. Kaya sila dapat kung mag-profit sa ilahang product. Dili itong kita na tagagawas, mo ay makuha sa ilang product, kita na dapat sila nagpabiling ihapon kung anong nalito. Kung community development ang atong iskutan, sila dapat ang empower in terms of whatever financial management. Sila to, kaya atong tinguha, kasi sila itong magpatindog ng negosyo. Dili itong kita ang magpatindog ng negosyo ng sa gawas. Kaya we're talking about community, people focus. Not self-focus, but people focus. Example lang sa ikaduha. Then all about people, hindi siya pwede panimiging. Okay man, karuha lang yun.
Okay man siya, basta klaruha lang, negosyo na niyo kakakwarta na. Okay. Community development is a reflection and fruit of gospel transforming lives individually and collectively. Okay, just continue. Okay, process and product. Kita sa Kingdom Community Development, particular yung tani, how the community gets to the product. How the community implements the project. And how the community manages the project. How the community gets there. Para ito ang context din. Sa uban, na NGO, uban ng mga grupo, ayun nato yung inandalan kay gansang-gansang. Himo tag school, himo tag water system, himo tag projects, food projects, income generation, health centers, animals, kuruban pa. Okay ba na? Pero bakit pamutanan, sila ba ang nag-identify o ikaw? Wala problema ng product. Kinahanglan na ang community mo ko'y mag-identify. Then, ma-identify nila na wonder ko sa akin sila of capacity building and capability building bago resulta sa usa ka buluhaton. By the way, kailan mga kasi ng church planting ni Pastor? Dapat na magkano mga project? No? Makarelate ko sa imo ha. Okay man na siya, kung diretso kita mo sa niya, kung really na ginang community ba? Atong si Peter and John. No? Sangya na yun si Peter and John. Ito muna yun ang mga tao. Di una yun kasi pagsangya sa tulong sa Ginoo. Ngayon mo na silang believer, help them physically. No? Pero kung sirado pa sila spiritually, you need to start in physical need. No? One for pasana. So, pagsugod na mo sa physical need, magiging o process para din halatado mga church planting at tulong. Para din halatado mga missionary ka or evangelist ka. Kaya ito pasabot. Yan ito tas komunidad is to help the whole being of a person. By the way, ito tapos hindi mag-compromise ha. Nganitabang na aron lang mag-church planting. Biling ko na pwede nganitabang ka aron mag-discipleship. Kinangan, mintabang ka because God loves these people. Munawag man sila o dili, tabangan. Amen ba? Kasahay, mapay magsulod, ang ato ang pananaw sa Southern Baptist Church tayo. May ang ato ang people group, mga kases. Tao na yung nag-cross. Di ba na pwede? You need to start. Pinayin lang. Let them realize. Let them understand the truth. And the truth to tell them what is the truth. Ang atong katungdanan is to immerse the community. Musulot sa komunidad. And live the standard of Jesus Christ. Live like Christ and follow Christ in the community. Kung pasabot, ako lang nag-emphasize yun, no? Kasahay, excited kayo ba? Ganang labi na sa mga close kayo ng mga people group, hinahinay lang. Anyway, that's God's ministry. That's not your ministry. Listen to what the Lord is doing and follow Him. Gradually, hinahinay lang. Ang Diyos magpamuhat, kauban mo, dinudigid ka niya pasagdan. No? So, nakikitawag a series of action or steps taken in order to achieve particular end or a product. So, nakikit say, process. So, kini nga process, applicable sa inyong pamilya, sa church and community. Ako lang i-highlight, kaya kung gusto mo deep training, yun lang, itong association. So, unang step, no? Process no? The first step is community awareness and problem identification. Community awareness and problem identification. If you are using your family as community, dapat tayo awareness ang inyong mga pamilya, no? About your family or the church. Sagaran bayaran sa simbahan, mga young generations, wala tayong context and understanding about the church. Kumusta na ang pusay, kahit na sa church. Magsige na lang yung wala yung problema natin, pastor, wala katansa, hapon sa natin, who are we? Who are we? No? So, awareness. Then later on, identify ang problem. So, meaning to say, ang human na masaktan sa usa ka komunidad o sa usa ka tao,
ang iyang problema, ang iyang kahintang, siya mismo ang mag-identify sa iyang problema. Dili kaya ang tagagawas, outsider ang mag-identify, dili siya mismo ang musulti na mamuni ang among kahintang kung mauni ang among problema. No? So, bantayanan. Then, sunod, kinigitawag ang community problem analysis. Ay guys na, kanang capacity building ng tanong. Tawagan nato sila sa critical thinking. Amo rin yung problema, ato na ng tutukan pag-ayos. No? Ato na ng tutukan pag-ayos. So, na-tools ano. Then, community solution, identification, or prioritization. Usahay, sa usa ka problema, daghan kayo ng solusyon. For example, water development project. Ingon, Pastor, kaban na kayo ng katang ay, kung nagpuntanin mo na ito sa kayo. Hindi na, reservoir na stirin. Suggestion sa isa, ingon na siya, Pastor, ba yung spring sa babaw? Pwede naman natin pita. No? Pita, no? Ay! Kasi naghanang tubig sa palibot, nag-agas-agas, kano ang problema man mo tubig, mukut-kut tayo ng tubig. Ano ba, tulo na option. Sa lorod, spring development, kunya ang nag-recommend, puro yung mga nagpugtimong sa iglesia. Ang isa, chairman ng Bigon. Ang isa, mga strong supporter sa church. Ang isa po, kagawad. Maglibong kag-asay sundo na rin. Usahay niya ang mga sa problema. So dapat ay mga pumagi, kung saan na masulbat ang maghimong desisyon, na naay kalinaw diya sa komunidad, no? That implement ang project. So once again, mauni ang ako ang goal. Yung kaya community development goals, not a project, but a person. Kaya not a project, but a person. Community development goals in the church. Okay ba yan ba kung simbahan nun? Huwag kumimbro magaway. Okay na? Magtunga. Di ba? Dagan kayo sa tuwaron na we multiply by division. Because we have a problem inside the church. Wala ito na masamti mga problema niya sa sulod na we need to understand and agree. Ako lang ibutan, balik sa church. Para masaktan ng ito. Pero kung mato sa community, huwag gihapon. No? So, capacity building, mga trainings na nadaan, then ang last is Christ-likeness. Christ-likeness, samta atong pag kinabuhin mo, so asa mo sa akin wala ng mga mo basta, oy, hindi mo kung ka-spray. Siyempre, sa wala pa magsugod, na. Kinsa tagiya, sample nun, naging mo spiritual development sa mga Buddhist community sa Thailand. Ilang karta, hindi ko naman po nag-facilitate. No? Do you have money? Yes. Where can we get the spring? There. Okay. Let's talk. And I give you resource analysis. Okay, you have money, you have everything. Let's do it. Ano na natin eh? Question. Who is the owner of water? Ang missionary, tikningo na. God. Okay. Who is your God? Water ang istorya na mo. Who is your God na? Explain siya about iyang pagtuon. Nakasagaran ang mga naay mga mungha na nailang nag-memorize. Wala kasabot. Nag-memorize na sila. Wala kasabot. Pag mayroon, who is your God? Tell me what your God is talking about water. I don't know. Okay. Who else? Animist. Okay. Who is your God? Tell me about your God. Para ito naman. Ari, you want to know who is the real source of water? Awa, na. Let me tell you about the source of water. Ngayon ito ba, Pastor, asa man ang wali niya? Relax na good. Magsugod ng project, di yun ang makasugod kung piling wagi sa tubig. Kung kinsa ang tubig. Mausing Kristo. So nahuman ang water development, may wala sa, who is that person? Ang is the community development program. Pero wala sila mag-ingon na evangelist. Wala sila mag-ingon na hindi
against the pastor. Pero you are already preaching, introducing the deity of God to His creation. Nakalimot ko sa ako. Oh, yung agriculture pastor, sinasa taga-agriculture. Okay, ako gihapon, tell me about your understanding of your God who owns the creation. Istorya. Oh, can we invite your Lord? Ako pasabot pa na. We are friendly to people and friendly to the government. Kaya dili man pwede ka mahimong tao kanang threat sa people and threat to the government. O ng participatory. Patawa. Istorya mo. There's bituon, maminaw ka. Then would you like to hear about my understanding ko? Wala. No? Kaya kay igrasyahan sa Ginoo, agriculture ng program. Talay ko ng Ginoo. Nagamit yapon ng agriculturist na imong evangelist. Takpan yapon ko sa Ginoo. Natuman yapon pag-ako sa kumama. Watawad ko mamastor or na evangelist. No? Naita. But anyway, I don't have it yet. Ay, isa ba na yung mga evangelist na ko pagpay? Sakripisyo eh. Hindi basta-basta. When you obey God, you need to sacrifice. No? Physically, it's not fun. But spiritually, fulfilling. I don't have any regret. Salamat sa Ginoo, nadakpan kong balik sa Ginoo. Okay? No? So, again, kaya ba, ayaw ka kumol. Usahin mo mo, Pastor, iwan mo mo kaya mo. Lupas kayo. Anyway, let's go computer. Don't you know that agriculture was started by God? Amen. Kaya kung di ka women, may problema sa Genesis. Oh, di ba? Converted na mga utang. Pagkahan ng goodness. Diba ninyo? So, hindi kayo tama problema. I don't think too much conservative when to preach, when to pray, because the timing belongs to God. No? Ayaw ipamugos ba na dapat, Pastor, magsugod na ito, no way. Because God will open the door for you. And be ready kung i-abli sa Ginoo ang opportunity. Dapat kayo ang isultanan sa development. Sa kasa ka pa ito, di yung pwedeng bulagon ang Diyos sa kaisultanan sa development. Okay? Ako lang nagkalaman. Without God, there is no agriculture. All elements that we use in agriculture was created by God and God alone. Air, water, soil, nutrients, sunlight. Asa man ka, without those things, paralyzed ka. And even sa health. No? Apat tinagana yun. As the Lord said, yung kamakulong sa pagsangyaw sa kayong balita. Pila ka porsyento ang tubig sa lawas sa tao? 70%. Asa kita